Hello mga pageant fanies and sa ating mga lovely listeners, welcome to the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. This podcast is a perfect companion for any part of your day, whether you're driving, doing laundry, having your workout, enjoying a meal, or just relaxing. So sit back, press play, and let's make every moment enjoyable. This is Carl Loyola again, your kaut-utang dila, kakwentuhan through the glamorous world of this industry. And today we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. So again, for those who are new here, I've spent years immersed in content creations. Sa kabilang app, I am sharing my insights, tips, and my passion for pageantry. And now I'm here in YouTube. So this podcast is a safe space or space to deep dive into the stories, glitz and glamour, as well as the hard work and dedication and incredible kwentos that make up the pageant world. So kung bago ka pa lang dito, again, please mag-subscribe ka na. I-like mo na rin tong video for more future episodes. So for today's episode, we will be talking about Indonesia in world pageantry. Dahil nga recently, mukhang nakuha talaga natin ang magic sa Indonesia dahil nga ang magic sarap ay nasa Indonesia. Kasi nga, recently, na penetrate or na-ace talaga nila yung mga respective competitions nila internationally. And sinasabi nga ng mga pageant fanies, mukhang sila na nga daw ang makabagong powerhouse. Pero guys, again, ang powerhouse status ay binibigay sa mga bansang nakuha na or nakakuha na ng 4 major alpha crowns. So sa Indonesia, marami pa silang kakaining bigas dahil Miss Earth, or I mean Miss International pa lang ang nakukuha nila sa isa sa mga apat na major crowns. Miss International pa lang ang nakukuha nila. So marami pa silang kakaining bigas. So huwag kayong mag-alala dahil hindi nga sila matatawag na powerhouse. Emerging frontrunners, pwede silang matawag na emerging frontrunners kasi nga nape-penetrate nila yung bawat competitions na sinasalihan nila each year. Though hindi sila mga major, pero dalawa doon, part na ng Big Six, which is Miss Grand and Miss Supranational. And yung iba, mga minor na kukuha nila. Kagaya recently, nanalo sila sa Miss Planet International. Nakuha din nila Miss Cosmo, Miss Supranational, nito lang. And then in 2017 or 19, nakakuha na sila ng international. So, papunta na talaga sila. Kung ang Pinas pabalik na, kung Pinas pabalik na sila, papunta na talaga. So, but then again, nagiging talagang matindi pa rin katunggali ng mga Filipino pageant fans sa mga Indonesian pageant fans pagdating talaga sa pageantry. Talaga namang grabe ang bardagul, ang backlash ng bawat isa, no? Talaga namang hindi nagpapatalo ang bawat isa. At minsan sinasabi nila grabe rin daw kasi talaga ang mga Indones. Iba daw talaga mga Indonesian pageant fans, iba mga pagbardagul. Minsan sabi nila okay pa nga daw ang mga Thailand, ang mga Vietnamese pageant fans na mga okay pa kabardagul, pero ang mga Indonesian daw mukhang kakaiba daw kabardagul. So yun. Kaya naman hanggang ngayon, sila nga yung sinasabing matinding kalaban ng mga pageant fans. So dahil doon ang gagalaite tuloy ang mga Filipino pageant fans kasi nga na-ace sila ibang mga competition kahit sabihin nating mga minor, pero a crown is a crown, at pag na-ace mo talaga yon, isang karangalan na rin, kumbaga malaking karangalan na. So paano nga ba nag-umpisa ang Indonesia sa pageantry? So kung ang Pinas or ang Thailand ay talagang 1950s, 1960s sumasali na sa Miss Universe pageant, sa Miss World, pero hindi ang Indonesia dahil nga super late sila nakasali dito because of their tradition, belief, and culture din. So, in 1996, they sent the first ever delegate
ng Indonesia sa Miss Universe pageant, which is Alia Rohali. And then si Alia Rohali, naalala ko, meron silang picture ni Aileen Damiles and ni Rachala Cumia, Miss Thailand, and then si siya, Indonesia. Silang tatlo. May trending picture sila noong 1962. Hindi pa naman uso yung salitang trending nun, pero meron na sila nag-trending na picture nun. And then, that picture of these three delegates create backlash sa Indonesia kasi nga si Alia Rohali nag-post ng naka-swimsuit dun sa picture nilang tatlo. And it created a backlash that transformed Indonesia into something talaga na powerful. Powerful, no. It transformed Indonesia na something nakabang-abang talaga in pageantry during this generation. And during that time in 1996, though it created a backlash, hati-hati ang opinion ng mga Indonesian nun, pero tinuloy pa rin nila yung pagsali nila in Miss Universe pageant during the early 2000. So, in 1991, so wala pa mga Indonesian nun sa pageantry ha. In 1991, the reigning Miss Universe queen, Lupita Jones of Mexico, visited Indonesia. And then, she visited Indonesia nun para talaga ipakilala yung Miss Universe pageant. However, hindi pa nag-materialize ang lahat dahil nga si Suharto, if I'm not mistaken, Suharto ata yung leader nila that year, hindi talaga pumapayag sa specific ng beauty pageant, especially magsi-swimsuit nga ang delegate. So, talagang taliwas yun sa belief culture nila ng bansa. And then, hindi umubra yung 1991 edition, pero no 1994, 1995, nakapagpadala sila ng delegate pero observant status or observer lang yung mga Indonesian delegates during that year. Kasi nga yung may-ari ng Putiri Indonesia during that year, sakto kaibigan nung asawa ata ng leader noong 1994. And then nakapagpadala sila kasi nga nagkaroon ng franchise na nagka-Puteri na eh. Nakapagpadala sila ng representative during that year pero naka-observer status. But until 1996, they've sent the official delegate, which is si Alia Rohali, na nag-post nga na naka-swimsuit with Miss Philippines and Miss Thailand. Kaya naman naloka ang mga Indonesian during that year. Kaya nag-create siya ng backlash. And then, sakto din during that year na nategi boom na nga yung leader nila, which is Suharto, and then inimpose ulit yung pagbabawal sa mga Indonesians na mag-compete sa Miss Universe pageant. Kasi during that year, Miss Universe pa lang naman talaga yung number one pageant and the only pageant. Though there's Miss International, Miss World na rin during that year. But still, Miss Universe pa rin talaga yung talagang sinasalihan na nakakarami. Yun yung pinakasikat. Kaya, dun talaga nag-focus ang Indonesia pagdating sa pagpapadala ng mga delegates nila. And then 1997 to 2004, walang mga Indonesian kasi nga na-reimpose nga, diba, yung pagbabawal sa kanila. And then 2005, nagpadala ulit sila ng Indonesian delegate. And that Indonesian delegate na pinadala sa 2005 is the first ever Indonesia na makapasok or na nakapasok sa semis ng Miss Universe pageant. Diba? And then after 2005, hindi na ata sila nagpadala ng delegate. Not until nag-2013 na. Doon na ulit bumalik. And then, noong 2013, sobrang na-ignite. Sobrang naging iba yung pagtangkilik. Para bang uhaw ang mga Indonesian pagdating sa beauty pageants. Kasi mga kapitbahay nila eh. Yun yung talagang sinusuportahan. Thailand, and then the Philippines. Vietnam kasi parang kasabayan lang nila halos na nag-transform sa pageantry. So, uhaw sila nung bumalik ulit ng Indonesian sa Miss Universe pageant. Let's say 2013 ata, if I'm not mistaken. 2013 na yun, so uhaw sila. Kaya naman grabe yung suporta nila sa kandidata nila. At the same time, grabe din yung pakikipagbardagol nila kasi nga, ganun sila kauhaw. And then 2013 na penetrate na nila yung competition. Nag-semis sila doon kung hindi ako nagkakamali. 2014 nakapasok sila sa semis. 2015 nakapasok sila sa semis. 2016 nakapasok sa semis. 2017 unplaced. 2018 nakapasok sa semis. 2019 nakapasok na rin sila sa semis. So nag-top 5 pa nga ata sila or top 10 lang if I'm not mistaken. Pero yun nga, 2013 nag-start na makilala ang mga Indonesian sa pageant. Kasi nga ganun ka-invested na mga Indonesians pagdating sa Miss Universe pageant, which is talaga naman kasing yun yung nilaban nila sa mahabang panahon. Kaya naman yung nakuha nila yung freedom na makapag-compete sa Miss Universe pageant, hindi na nila sinayang.
Kaya ganun din sila makipagbardagul sa mga pageant fans, diba? Kaya naman, ang hinaing ng mga Filipino pageant fans, kuya, bakit ganun kabardagol ang mga Indonesian? To the point na talagang grabe talaga yung bashing nila pagdating sa mga Filipina delegates natin. Kasi nga, hindi sila pumapayag na ina-appear rin sila kasi nga grabe din yung pakipaglaban nila para magkaroon ng chance sa makapag-compete internationally, makapagsuot ng sash ng Indonesia pagdating sa mga beauty pageants, di ba? So, ang pinakamatatag na pageant sa kanila, nag-umpisa nga nung early 90s, which is the Putera Indonesia, para siyang binibining Pilipinas. And then, the Putera Indonesia, they are the one who's responsible for sending Indonesian delegates pagdating sa Miss Universe pageant, but not until in 2022 or in 2023 yata, if I'm not mistaken, na nawala ang franchise ng Puteri or ng Miss Universe Philippines sa Puteri Indonesia. So, yung Puteri Indonesia counterpart siya ng Binibining Pilipinas. And then, kagaya nangyari sa Binibining Pilipinas noong 2019, nawala din ang franchise ng Miss Universe Philippines sa Puteri. So, nag-separate din sila ng franchise or ng pageant. Pero, nung na-establish or na-rebirth ulit ang Puteri Indonesia, natira sa kanila, kagaya rin ng Binibining Pilipinas, natira yung Miss International Crown, Miss Supranational Crown, tapos nalagdagan nga ng Miss Charm Crown at Miss Cosmo, the controversial Miss Cosmo from Vetsin. So, ayun. Under the Puteri franchise or the Puteri wing, nagkaroon sila ng Miss International bago mag-pandemic. Nagkaroon sila ng Miss Supranational ngayon lang. At kasabay nun, ay nagkaroon sila ng Miss Cosmo nito lang noong Oktubre. And then, Miss Charm magaganap ngayong Disyembre at sinasabing baka makuha rin nila ang Miss Charm title kasi nga sobrang invested ng mga Indonesian, especially ng Puteri organization, sobrang invested talaga nila. Kaya naman ang maingay na issue ngayon or na usapin ay bumibili ba ng corona ang Indonesian or specifically ang Puteri dahil nga successful ang Puteri ngayon, nakuha nila ang Supra Charm, tapos nagkaroon na sila ng international. So baka nakuha nila yung Cosmo, yung supranational, yung international. So baka nga makuha pa nila ang charm ngayong Disyembre. So what are your thoughts mga pageant fans? I wanna know your thoughts kung naniniwala ba kayo sa usapin na bumibili nga ba ng corona ang Indones or ang Puteri para makuha ang mga koronang ito or sadyang deserving lang ba ang mga nagiging winners nila. What are your thoughts? I wanna know your thoughts, so comment below. Sa Supranational recently, last July, malakas naman yung pambato nila. Natatop notch niya yung mga top picks. Actually, there are top picks na nagna-number 1 siya. Until siya nga yung nakakuha ng crown. And wala naman din akong duda dun sa representative nila kasi nakita ko naman siya nag-perform and I believe that's time na din na ng mga Indones na makakuha ng supranational title given na talagang sabi nga natin kanina invested sila at talagang malaki din kasi yung clout sa Indonesia. Yung fan base malaki yung clout kaya naman talaga kung may pagbibigyan ka ng isa sa mga nag-top 5 noon sa supranational, malamang kaya talagang ibigay kay Indonesia. Kaya naman mukhang walang duda. Pero dun sa isang pageant na nangyari noong October 5, ay mukha namang, ayun ang mukhang kaduda-duda. Pero again, kung ayun yung gusto ng organization, wala naman tayong magagawa, tanggapin na lang natin. Pero kung mag-base ka sa performance, yun talaga yung naging kaduda-dudang resulta, I mean. At dahil nga sa mga ganyang usapin, babalik ulit tayo sa katanungan na bumibili nga ba ng corona? Dahil nga sa mga nangyari, parang pwedeng coincidence, sabihin na natin, coincidence, kasi nangyayari rin naman yun sa BBP dati, na recently lang, na 2021, nanalong Globe, nanalong International, diba? Nangyayari yan sa BBP. 2012, 2013, nanalong International, nanalong Supranational, isang franchise. Pero hindi naman pinag-isipan na binibiling Pilipinas yung corona, no? So, nagkakataon lang talaga ngayon na sa isang franchise holder, doon nang gagaling yung winner. Which is, kagaya nga na ngayon nangyari sa Indonesia, yun nga, Cosmo and Supranational nakuha nila. The International, mahabang panahon na yon. Pero let's see, this charm, baka makuha nila this December, baka masolido nila, no? So, kayo ba, naniniwala ba kayo sa bilihan ng corona issue? So, di ba yung learnings natin dito sa mga ganung sitwasyon na
Nauungusan ba? Nauungusan ba ang Pinas? Well, hindi tayo nauungusan kasi ang powerhouse status natin ay nakadikit na sa pangalan ng bansa natin. So, hindi na yan maaalis. Sabi nga natin kanina, sila papunta pa lang, tayo pabalik na. Pero hindi tayo babalik. Magpapahinga lang tayo, pero hindi babalik ang Pinas. Magpro-progress tayo. Susulong tayo. Nang sa ganon, hindi tayo maabutan ng mga humahabol sa atin. So, sa ngayon, dahil nga tinuturuan tayo maging humble ng mga na-experience natin recently, no? Tinuturuan tayo maging humble. Ang kailangan lang muna nating gawin ay talagang namnamin yung moment ngayon. Kung nagpapahinga tayo, sige magpahinga, pero hindi ibig sabihin nauungusan tayo. Susulong tayo, pero habang sumusulong or habang talagang pinaghahandaan natin na magsulong, kailangan natin maging humble. So, hayaan lang natin yung mga nambabash sa atin. Hayaan natin yung mga yan. Kung ibinabash tayo, huwag nating patulan. Dahil sila tayo. I mean, kung ano man tayo nung mga early, nung 2010, nung na-break na yung drought natin, kung ano man yung nararamdaman natin, yun pa lang din yung nararamdaman nila ngayon. So, ninanamnam nila, kaya feeling nila pag may umapis sa kanila, nilalabanan talaga nila. So sayo, hayaan lang natin. Lilipas din yan. Kung nagpapahinga tayo ngayon, asahan nyo na sa susunod, tayo naman ulit yan. Tayo naman ulit ng pwesto. Yun nga, di ba? If you're up, there's no way but to go down. But kung nasa baba ka ngayon, there's no other way but to go up. So, weather lang yan. Panapanahon lang na yan. So kayo ba mga pageant fans, ito ba yung mga learnings na nakuha nyo pagdating sa mga gantong topic na magic sarap? May langaw. Pagdating sa topic na magic sarap sa Indonesia lang malalasap. So ayan sa mga bilihan ng corona issue, what are your thoughts? I wanna know your thoughts, so comment below. So yan, nandito na tayo sa last part ng ating podcast. Before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. If you have questions that you like to answer or that you like me to answer in the future episodes, be sure that send them in the comment section. At please, kung nagustuhan nyo itong episode ito, i-like nyo na rin itong video at mag-subscribe na rin kayo for more future episodes. Again, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. And don't forget to follow me on social media for more updates and behind-the-scene content. Until next time, stay fabulous mga pageant fans. Keep shining and paalam. I'm everybody TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.